So, Revit muna tayo. Ayan, so, sa video na to, gagawa tayo ng concrete wall panel. Okay? Sa iba't ibang paraan. 3 ways. Yung unang paraan, ito, by pattern. Tapos yung pangalawa is reveal. Horizontal and vertical reveal. Para magmukha siyang naka-panel. Tapos yung pangatlo is gagamit tayo ng curtain wall. Tapos yung mga panel niya gagawa tayo ng wall na precast. Okay. So, yun, tanggalin natin muna to. Tapos tanggalin. Okay na to, ito. Open lang tayo ng new template, architectural. Tapos punta tayo sa level 1. And then wall. Tapos, yeah, basic generic 200mm gamitin natin. Tapos, base constraint niya level 1. Tapos, yung top constraint niya level 2. Yan. Tapos, yan. Gawin lang tayo ng ganyan. Tapos, pupunta sa ito sa may level. Kung gusto nyo guys, pwede nyo i-hide to. Itong level 1, level 2 na levels. I-H lang yan. Ganyan. Kung gusto nyo ibalik, dito siya baba. Ito. Click nyo lang yung bug. Tapos, highlight nyo. Unhide. Ganun. Okay. Pero yung shortcut key niya kapag gusto nyo i-hide, i-highlight nyo muna. Tapos, i-H. Ganyan. Para ma-hide sila. No? Tapos, ayan. Ito na yung basic wall natin. Ngayon, subukan natin gumawa ng modified na precast. Okay. Edit type lang tayo. Tapos, duplicate natin to. Sabihin natin 200mm na precast panel 200mm. Yan. Duplicate nyo lagi yan guys, yung mga built-in na families. Tapos edit structure. Tapos gawin natin ito, mag-insert tayo ng bagong niya, layer niya, dalawa lang, ganun. Insert nyo lang. Tapos ito, yung number 2, ilagay lang natin sa taas, sa may core boundary. Tapos yung pang-apat, lagay lang natin sa baba. Core boundary lang natin na ganyan. Tapos ito, sabihin natin finish 1. Tapos ito, finish 1 din. Bale, ito guys, yung exterior side, ito, sa taas. Yung interior side, sa baba. Okay, so kung pupunta tayo sa preview dito sa baba, makikita natin. Okay, di pa tayo pwede kasi wala pa siyang sizes. Wala pa siyang thickness, I mean. So maglagay lang tayo na ganyan. Tapos ito, tapos natin. Ganyan din finish 1, tapos finish 2. Finish 1 din. Tapos ito, sabihin natin ito, insulation niya, rigid. Yan. Tapos lagyan natin ng kulay. Siguro mga ganito. Ganyan. Tapos yung pattern niya siguro crosshatch na. Ganyan. Same dito. Crosshatch. Yan. Okay na yan. Apply. Tapos ito finish niya is the precast. Precast na kahit saan dito. Ito lang. Gamitin natin. Pwede na yan. Tapos same dito. Precast. Dito siguro sa baba yan. Ayan. Kahit saan dito guys, applicable. Custom place yan, pwede yan. Gawin natin apply. Tapos palitan din natin ito, ganun din. See, yan, apply. Tapos ito, gawin natin 2 inches or 50mm. 75mm. Yan, okay na. Tapos i-wrap natin both sides yan. Tapos okay, apply, preview natin. Ganito yung magiging itsura nyo guys. Ngayon preview nyo sa floor plan view. Section view, ganito yung magiging itsura nyo. Okay. Ano lang siya.
Tapos ito, gawin lang natin lahat na yan, precast panel yan. So yung unang paraan, ang gagawin lang natin is yung by pattern, okay? So kukunin nyo to, edit type, tapos dala ka sa edit structure. I think yung cancel natin. Yung paano siguro dito. So, gawin natin model natin, tapos siguro to horizontal siguro. Ito siguro pwede yan, pwede i-edit. Tapos sabihin natin spacing niya is 1 feet. So 1 feet, ganyan. Tingnan 1 feet. 2 feet. Apply natin. Okay, apply natin. Tignan natin kung magiging itsura. Ayan. So, ganyan yung magiging itsura niya, guys. Pwede ding edit nyo ulit. Tapos structure, rigid, tapos cross. Dito pala, concrete, vertical, mas gawin yung 250 squares. Tapos edit type nyo, gawin yung siguro mga tig 3 feet by 2 feet siguro, or 4 feet, no? Yeah, try natin yung magiging tsura. Ayan. So, yung magiging tsura na, guys, no? Ganyan siya. Yung pangalawa naman is ganyan siya. Highlight natin to, CS. Copy natin. Ganyan. Tapos gawin natin lang to, yung generic 200 lang, ganyan. Yung pangalawang paraan is maglalagay lang tayo ng under architecture sa wall, reveal, tapos lagyan natin ng ganito. Kung horizontal yan, dapat nakaselect, lagyan mo ganyan, tapos key, reveal, yung ganyan, restart, horizontal, vertical, ganyan. Kung gusto nyo. Okay. Yun yung pangalawang paraan kung paano gawin. Pwede yun din pwede yung i-modify yung yung sizes ng reveal. Okay, so gawin yan? Click lang kayo ng isa, tab nyo lang hanggang ma-select nyo. Tapos select mo ganun, edit type, tapos duplicate mo. Gawin natin reveal modified. Ganyan. Tapos yung default nyo siguro, yung profile siguro 1 brick. Apply natin. Ganyan. As you can see, nagbago yung yung profile na naging ganito. Ngayon, pwede pa din yan, palitan yan. Okay. Sa pwede na pa natin i-modify yung size na ito. Pwede mas malalim, mas thick, mas makapal, mas manipis. Pupunta lang tayo dito sa project browser dito, tapos families, click nyo lang yung plus sign, tapos profile. Makita natin dito is yung brick course. Ito, reveal brick course. Since ito is pupunta sa edit type, ito is M reveal course. So pareho sila, yun yung kailangan natin. Tapos click natin tong plus sign nya. Ito yung ginamit natin. So gagawin lang natin dito is i-duplicate lang natin, tapos gawin natin na modified reveal. Yeah.
Tapos ngayon, select natin yung isa. Edit type natin. Tapos ito, nandito na siya. Modified. Reveal na siya. Tapos apply natin. So, nakaset na siya dito sa may profile niya. Which is yung ginawa natin na reveal. Modified. Tapos okay natin. Tapos, bubalik tayo dito. Pwede na natin manipula yung ano niya, thickness niya, yung depth niya. Diba? So, kung gusto natin mas malalim siya. Ito, gawin natin siguro 2 inches of 50 mm. Okay, magiging itsura niya. Ayan, bago siya, diba? So, 100 mm. Apply natin, ayan. Diba? Length niya, gawin natin 300. Ayan. Nagana siya, nag-adjust siya, no? So, depende yan sa niya, sa preferences niya. 200, yan. 200. Ayan, nag-adjust siya. Yun na lang siguro ito mga siguro 75 lang siguro. Or 50. Ganun, tapos yung lalim niya is 150. Depende yan sa sa wall yan. Kasi yung ginamit lang natin dito is 200. Yan. Tapos yun na yung magiging profile niya. Okay. So, yun lang guys. Tapos kung pupunta tayo sa wall, reveal nyo. Tapos, click nito. Modified na yun na yung natin. Okay. So, SA natin to. Itong type ng reveal na to, kung gusto nyo i-select lahat, SA lang. Okay? SA yung command niya. Tapos DE or X nyo dito. Delete. DE. Ganyan. Pupunta tayo sa east. Siguro east sa elevation. Makita natin. Fine. Level of detail yan. Tapos, delete natin to. Tapos, pwede natin i-array ito. Array. Ito, array. Nasa ba? Ito, array. Tapos, number of niya. Siguro, hindi natin i-group, no? Hindi natin i-group, kaya i-uncheck natin. Tapos, sabihin natin 10. Tapos, yung niya, array niya is 700, siguro 600, 700, 800. Gaganyan siya, guys. Kung grinop natin, 100, 10. Tapos group natin. 9, 800. Yan. Dito pwede natin mabuhay. Labay natin. Yan. Madagdagan niya yan. Yan. 13. Yan. Madagdagan niya yan. Kapag naka-group siya. Diba? Yan lang siya, guys. Yan, group nyo. Dito lang. Yan. 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 So, yun yung pangalawang paraan kung paano gumawa. Lalagyan din natin ng niya. Wall. Tapos, reveal din natin ng horizontal. Ganyan. So, yan yung magiging tsura niya. Nag-reveal tayo. Makakit ka ng reveal. Tapos yung pangatlong paraan is yung gagamit tayo ng curtain wall. Pupunta siya level 1 wall. Tapos ang gamitin natin yung curtain wall, yung storefront. Gamitin lang tayo ganito. Okay, tapos punta sa 3D. Gagawin mo natin to. So, ang gagawin natin dito is gagawin natin tong concrete wall panel, no? Sa paraang yung glazing natin, yung mga glazing niya, gagawin natin wall. Okay. Papalitan lang natin. So, pag natin, click natin to, tapos edit type, duplicate natin. Sabihin natin concrete wall panel.
Yan. Tapos yung glazing niya, yung curtain panel niya, papalitan natin ng yung ginawa nating precast ito. Yan. Tapos kung ayaw natin ng ayaw nating lagyan ng horizontal na mullions or reveal. Ito lang, none, horizontal. Tapos none to. None din to. Ganyan. Tapos dito, yan natin siguro yan. 30. Or yan, 50. Tapos yun, okay na yan. Diba? Tapos delete mullions natin. Yan. So, yun na yung magiging itsura niya. Okay, so ang gagawin natin kasi eto ngayon, yung wall na to at saka yung precast wall na to, same type sila. So, kaya sila may parehong pattern. So, ang gagawin natin, duplicate natin to. Duplicate natin to. Ang lalagay natin 200 mm without no pattern. Tapos, edit structure. Pumunta lang dito sa pattern, tapos tatanggalin natin yung pattern niya. None. Okay. Yan. So, ganyan magiging itsura. So, yan. Delete. Click natin yung isa, tapos tab natin, tapos pupunta tayo sa precast. Yan. Bigyan natin ng rename natin. Ganyan. With panel. With panel. Yan. Para mas with panel. Snow panel. Oh, okay, sige. So, dahil nga isang sila, category. Pupunta ka dito, tatanggalin mo to. Bali natanggal silang dalawa. Okay, yeah. Okay, so yun, do natin. Gagawin natin ngayon is, bali, natin to. Duplicate natin ulit, tapos no pattern. Tapos edit natin. Papalitan na natin to, or pwede natin i-duplicate ulit. Duplicate asset, ganyan. Tapos yung naka-duplicate na asset, lagyan natin with no pattern. Tapos yung no pattern, tatanggalin natin kung ayan yung pattern niya sa foreground. Okay, apply. Okay. Yan, apply. Okay. So ngayon, ito na yung with pattern. Ito yung babaguhin natin. So, pag hover over natin, ma-highlight siya, edit type, curtain panel niya. Lagyan lang natin yung no pattern. Apply. No pattern. Ito yung no pattern, diba? So, yan. Both. Ito yung exterior side niya. Nabaliktad siya. So, gagawin natin. Punta ulit dito tayo sa Tapos, yung no pattern nalagyan natin. Dito, gawin natin ito. Okay. Tapos, okay. Apply. Pero to, gawin natin na with pattern. Pero ito, makikita nyo dito, wala na siyang pattern on both exterior and interior side. So, yan. Ganun lang siya. Ganun lang gumawa ng guys, ng tawag dito. Ng concrete wall panel gamit ang tatlong paraan ito. With pattern, tapos by reveal, tapos yung gamit yung curtain wall. Yan.
makita natin dito may grid siya no? May grid siya ng horizontal. So kung gusto nyo lagyan nyo ng lagyan nyo ng horizontal na mullions or reveal. Pupunta lang kayo dito sa mullions dito sa taas. Tapos lalagyan niya grid line. Ibig sabihin grid line yung buong ito. Lalagyan niya ganyan. Kung lang grid line and segment, yung isang panel lang lalagyan niya. Yung specific na kung saan mo hinover-over yung mouse mo. Ganyan na siya. Okay. Kung or grid lines, lahat-lahat yung buo, lalagyan niya. Yan. Tapos dito, pwede natin i-modify yung profile ng ng mullions na to. Okay. So mag-click lang tayo ng isa, tapos unpin, tapos edit type. I-duplicate lang natin ang natin is modified mullion yung pangalan natin, mullion. Yeah. Tapos yung profile nila is system mullion profile rectangular, okay. Tandaanan nyo yan. Tapos ngayon, bababa tayo dito sa pupunta tayo dito sa may curtain wall mullions. Yan. Bale, ito yung ginamit natin. So, rectangular mullions. So, bababa tayo. Ginamit natin is yung 50 by 50. Ngayon, minodify natin naging modified mullions. Okay. So, ngayon, gagawin natin is ito. Yung curtain wall na to, edit type lang natin. Tapos, palitan natin yung panel niya. Itong vertical mullions, palitan lang natin ng yung modified mullions. Or natin, i-control all, tapos copy. Siguro. Tapos, delete. Yan. Yan lang siya, guys. Play natin yung magiging itsura niya. Ayan. Tapos once na napalitan na yung mullions niya into modified, pupunta tayo dito sa project browser. Tapos sa may curtain mullions, yung modified natin yung niya. Gawin natin siguro aluminum siguro. Hindi ko alam aluminum niya. Tapos yung thickness niya 100. Yan natin. Yan. Wide niya siguro 1 inch. Yan, pwede. Gawin natin 50. Gawin natin 35. Yan. 35. 35. Ayan, guys. Ayan lang. So, ganun siya palitan, guys. Kung gusto nyo manipulayin yung mullions niya. Mag-duplicate lang kayo ng bagong mullions. Tapos, i-edit nyo dito sa may project browser yung ganun lang. Siguro tanggalin natin to Yan. Siguro ilalagay natin yung modified mullions. So, magiging itsura na ito. Delete mullions guys. So, ganito magiging itsura niya. Wala siyang mullion dito sa may corners niya. Modified mullions natin yung gawin natin palitan natin yung kulay siguro gawin natin gray. Yan. Apply. Okay. So magiging ganyan na siya. Diba? Precast wall panel. Yan. Tapos yung isang paraan, ngayon, kapag ginawa nyo itong maaari mas ginawa natin ganyan.
And pag nilagyan natin to ng door, mag-ano tayo, architecture, tapos door or DR, shortcut key niya. Gamitin natin yung double light, two light yan. Mapapansin nyo dito guys, yung door, nag-a-appear lang siya dito sa may single panel na to. At yung isa, makita nyo dito pag naka-conceal siya dito sa kabilang panel. Bakit? Kasi nga yung yung door na to, naka-host lang siya within this panel. Kaya dito lang siya nagpapakita. Pero dito hindi. So paano ba natin gawin para itong door na to mag-appear siya on both panels na to? Diba? Ang unang gagawin natin, delete muna natin to, tanggalin muna natin, delete DE. Gagawin natin siguro dalawang paraan. So tatanggalin natin to, yung yung dito, yung mullions niya, unpin natin or dito. Tapos X natin or DE, delete. Ganyan. Tapos i-try natin yung door. Hindi pa din siya papakita. So, ang gagawin natin ngayon dito, i-join natin yung dalawang panel. Under Modify tab, ito makikita natin join. Yung geometry yan. Click na natin dalawa sila. Ganyan. Para mag-join sila. Ngayon nag-join sila, isang panel na lang to. So, kapag naglagay tayo ng door, yan, makikita nyo, magpapakita na siya. Okay, yan yung unang paraan. Yung pangalawang paraan is, balik natin. Yan. Pangalawang paraan is, hover over nyo yung mouse nyo, tapos tab nyo hanggang makita nyo yung grid line na vertical yan. Pag nakita nyo, click nyo, tapos add remove segment, gaganan nyo, tatanggalin nyo, tapos delete elements. Yun yung mas mabilis na paraan, tapos lalagyan nyo ng door. Ayan. Yan, papakita na siya. Same goes with the yung mga windows, ganun din siya. Ganun din yung behavior niya. So, saka lang siya magpapakita kapag pinag-join nyo yung dalawa. As long as wala siyang grid line. Okay. Ganun siya. Yan yung behavior ng panel nito. Kasi yung iba, ginagawa is, nalalagyan nila ng wall opening dito. Yan. Tapos, click nila. Click nilang ganyan. Tapos, kilagyan na ng door. Okay naman to, pero mas mabagal kasi ito eh. Kasi kailangan mo pang i-adjust yung wall opening na ito. Mabagal. So, yan. Mabagal yung ganun paraan. So, mas okay yung ginawa natin na dalawang paraan. So, ano pa ba? Siguro gawin natin yung curtain wall na yung pag-intersect ng dalawang panel para mas maganda yung tingnan. So pag nag-wall tayo, pupunta tayo ng storefront ulit. Tapos level 1, dito tayo. Gaganyan natin. DE wall. Tapos gaganan natin. Mapapansin nyo dito, yung dalawang curtain wall, hindi sila nag-i-intersect. Diba? Pangit ng pagka-intersect. Hindi kagaya ng mga wall na generic. Mga ganito. Nag-i-intersect sila na mas maganda tingnan. Ganyan, diba? Mas klaro. Pero yung mga curtain wall kasi, hindi. So, mas mahirap siya i-control kumbaga. Diba? Kahit ganito mo, hindi mag-intersect yung dalawang mullions na to. So, ang gagawin natin, pag pumunta sa 3D, ang gagawin natin is tanggalin natin yung isa. Click nyo lang yung isang curtain, yung corner na mullion, ganyan. Click nyo ganyan. Tapos, right click, tapos select mullions on grid. Pag sinelect yung select mullions on grid, yung buong vertical na to, masiselect to. Vertical na mullion na yun. Tapos tatanggalin natin.
or yung isa. Ganyan. Tapos select mullions. Tapos on grid. Tapos unpin natin para ma-delete natin. Kasi kung nakapin yan, hindi natin yan matatanggal. Hindi natin yan ma-move or ano, whatever. Hindi natin yan Kaya i-unpin natin dito or UP. UP yung shortcut key niyan. Tapos DE natin or delete or X. Ganyan. Tapos ito ngayon. Yung corner na to ng isang curtain wall, gagawin natin iisang corner molars para magdikit sila. So paano gawin yan? So click nyo to, tapos select booleans ulit, on grid, tapos UP or ito unpin, tapos rectangular gawin natin quad. Yan, para magdikit silang dalawang ganyan. Para iisang corner molars na meron sila at mag-intersect sila na mas maganda. No. Ngayon, kung ayaw naman may molars dito at gusto niyo magdikit yung glass lang at walang purong cornerless siya, parang wala siyang mullions na corner. Gagawin lang natin, tanggalin natin siya on grid. Mapapansin nyo dito, pag nasa level 1 tayo, kahit yung glass hindi yan nag-i-intersect. Parang nag-overlap sila. Kahit ganun mo. Diba? So, ang gagawin natin is papalitan natin yung panel niya ng modified na bagong glass. So, ang gagawin natin is pupunta tayo sa wall. Siguro gagamitin natin is yung ito lang, mas manipis. Yung 1 hour na pirated na interior. 79mm. Duplicate natin, gawin natin na glass panel for curtain wall. Yan. Tapos edit structure. Tapos tanggalin natin itong mga niya. Delete lang natin itong mga layers niya or composition niya. Yan. Delete lang natin. Tapos ito itira natin. Kahit structure pwede. Tapos gawin natin glass. Yung yung materials niya. Clear or glass pwede saan kahit saan dyan. Pwede natin ganyan. Tapos gawin natin since yung thickness ata ng glass panel na to is 25mm or 1 inch gagawin natin. Kasi dito pala guys, magte-type kayo ng number, pwede kahit yung units ng template nyo is nakaset ng imperial or metric, pwede kayo dito maglagay ng inches. Kunwari nakaset yung units yung sa metric. Pwede kayo maglagay ng 1 inch, ko-convert nyo yan matic sa metric. Ganun. So 2 inch. Click nyo. Mag-convert nyo matic kung ano yung nakaset na unit sa sa template niyo. So, ngayon 25mm yun itong yung glass na to. So, check natin. Tapos apply. Tapos okay. Tapos kung babalik na sa level 1, DI or dimension, or nandito sa taas dito, or sa may annotate, makikita nyo dito, DI. The-dimension natin yung balikan natin ito sa face, wall face. Tapos, tab lang. Tapos yan. Makikita nyo, 25 yung thickness ng glass niya. So, tama tayo. So, pag punta sa 3D, papalitan natin yung glass ng 1, 2, 3, 4, 4 na to. Gagawin natin na magkadikit sila. Para hindi sila nag-overlap na ganito. 3D lang, tapos click, tapos select panel along vertical. Kasi vertical sila dalawa. Tapos dito din. Ano yung gagawin nyo dito sa kabila. Pero hold nyo yung control nyo kapag nag-select na kayo. Hold control para hindi maalis yung ma-unselect yung dalawang to. So, tab, tapos hold control. Tapos right click. Right click. Okay. Hindi siya pwede. So, update na. Click. Ganyan. Tapos unpin natin. Gawin natin ito. Ginawa natin glass panel for curtain wall. Ayan.
So, pupunta ka sa level 1, magkadikit na sila. Yan. Yan. Kaya ganyan na sila. Hindi natin yung horizon. Kaya. So, ano siyang tignan. Pag 3D tayo, itong mullion na to, parang typical hindi siya ganyan eh. So, papalitan natin buong ganyan. So, select on grid. Tapos, i-make continuous natin para continuous yung ganyan. Same goes sa taas. Click natin yung isa. Tapos, select mullions on grid. Make continuous kahit dito. Yan. Tapos, select mullions on grid. Make continuous. Click. Tapos, select mullions on grid. Make continuous. Yan. Tapos, maganda siyang tingnan. Ganyan. So, ganun lang guys. Ganun lang, gumawa ng ibang klaseng parang gumawa ng concrete wall panel. Okay. Box nga natin ito. Section box natin. Dito makikita nyo yung profile ng concrete panel. Wall panel ito. Makikita nyo yan. Sa section nyo. Yan. So, ganun lang, yung mga paraan kung paano gumawa ng concrete wall panel.